Mahalagang bahagi ng legit Filipino food experience ang kanin. Gaano man kasarap ang isang putaheng nakahain, para sa mga Pinoy, kulang ang salo-salo kung walang mainit na sinaing. Sabi nga nila, food is life, but rice is lifer. Ay, thank you, Lord. Naguugat ang pagmamahal nating ito sa kanin sa malalim na koneksyon ng mga Pinoy sa pagtatanim ng palay, na malaking bahagi ng kabuhayan ng mga magsasaka sa mga lalawigan. Itunuturing na mahalaga at sagradong elemento rin ang palay sa kultura ng ilang mga kababayan natin, partikular na sa mga probinsya ng Cordilleras kung saan ang pagtatanim at pag-aani nito ay ginagawa bilang isang komunidad at sinasabayan ng mga ritual at panalangin alay sa mga anito o espiritu ng kanilang mga ninuno. Patunay na para sa ating mga Pinoy, ang palay, bigas at kanin ay hindi lamang basta pagkain. Kung iisa-isahin natin ang mga kilalang putaheng Pinoy, masabaw man o masarsang mga ulam, hindi kumpleto yan kung walang kasabay na kanin. Sinigang, paksiw, tinola, bulalo, kare-kare, humba, kaldereta, adobo, o kahit gawin mo pang 2-in-1 na ulam gaya nitong kalderobo sa Ibaan, Batangas. Perfect na perfect yung samahan ng kanin sa bawat subo. Low fire. Low heat. Tapos very little liquid. Konting-konti lang. Hindi nyo siya kailangan lunurin sa tubig. Basically, what we're doing here is pinalalabas lang natin yung mantika niya. So ilalagay ko lang yung ating sibuyas. Be very generous with it. Habang nagigisa yung ating sibuyas, i-add ko naman utay-utay yung ating bawang. And at this point, yung isa sa ingredient na nagbigay kung bakit siya naging kalderobo is yung paggamit nila ng liver spread. And then mamaya, isasabay ko na din yung ating pickles. And we'll finish it off with cheese. Kanin ang staple food nating mga Pinoy. Bukod sa easy access natin sa bigas, ang kanin ay mura, nakakabusog, nakakapagbigay sapat na enerhiya sa katawan. Madali rin itong ipare sa kahit na anong ulam. Kaya naman hindi rin ito nawawala sa bawat Pinoy budget meal. Mapasilog meal man yan o rice topping. Isa sa mga sikat na combo ang rice at tapa. At ginagawa pa lang nilang mas espesyal sa bayan ng Taal sa Batangas. Lagay lang natin sa bowl. Yung parang pinaka maalat na component natin, ating soy sauce. Add lang natin yung ating brown sugar. Pamintang buo. Yung ating acid. Yan, calamansi juice. And yung ating ketchup for color. And then of course, yung sarili nating touch na kape. And yung ating pork slices. Of course, with very clean hands, ating i-massage yung ating marinade. Kung may konting budget ka naman, pwedeng-pwede mo ring i-level up ang putaheng isa-serve mo para sa pamilya o handaan. Gaya nitong turmeric chicken and yellow rice na sinampulan natin sa San Pablo City sa Laguna nung minsan.
So meron tayo ditong pakulo ng tubig. Lalagay ko lang yung ating luyang dilaw. Yung ating luya. Infuse lang natin ng konti yung ating poaching liquid. Then yung ating leeks. So, eto na yung inaantay nating part. Ayan, sinasabi natin gently simmering. Babagsak na natin yung ating chicken. So yan, nakikita nyo medyo aggressive yung bula niya. Pero pagbagsak ng chicken, biglang tumigil. So that tells you na nag-drop yung temperature ng ating pinaglulutuan. So i-maintain nyo na lang na hindi ganun kalakas yung apoy or yung uling or yung init na nanggagaling sa ating source para makuha natin yung perpektong produkto. Lulutuin natin to about 30 to 45 minutes. So you have the option na pagkatanggal nyo sa ating poaching liquid, banlian nyo siya ng malamig na tubig para matigil yung cooking process. But since yun nga, very gently naman natin siyang naluto, for me, hindi na kailangan yon. And gaya nga ng sabi ko, hindi natin sasayangin yung stock, yung pinaglutuan kasi that's the same liquid na gagamitin natin para isaing yung ating bigas. So yan, lagay lang din natin yung mga spices na nandun sa stock natin kasi may lasa pa yan. Sayang naman. Tapos, meron tayo ditong chili garlic, tsaka yung ating leeks and ginger. Solid, kanin pa lang. Panalo. Sa sobrang pagmamahal nating mga Pinoy sa kanin, nakahanap rin tayo ng mga paraan kung paano mas mapahaba pa ang buhay nito at hindi masayang ang sinaing. Sa pagbisita natin sa ilang mga bayan sa Pampanga at Tarlac, mas nakilala natin ang pamamaraan nila sa paggawa ng burong kanin. Talagang palalamigin mo. Kasi kung hindi mo siya palalamigin, tapos ilalagay mo kagad yung isda, maluluto yung isda. Hindi na maganda yung pagkalabas niya, hindi na maganda yung texture niya. Kailangan lagyan mo muna ng kanin yung lalagyan mo. Para yung isda, maburo doon siya sa kanin. Kasi kung nakadirect siya doon sa lalagyan, hindi siya mabuburo. Ito lang ang mabuburo. Ito hindi. Dapat lalagyan mo siya ng kanin. Ganito ang pagbuburo ng dalag. Kailangan malinis na malinis yung isda kasi pag hindi mo nilinis ang maigi yung isda ay babaho. Kailangan pa yung pinaglagyan may butas sa ilalim. Kasi ito magbabasa siya kasi yung tubig ng isda, at least meron pa ring tubig yung isda. Tutulo yun. Kailangan tumulo yun. Kasi pag hindi mo napatuluan yung itong buro na ginawa mo, ang kalalabasan niya, di ba maputi yung bigas? Ang kalalabasan niya maitim. Habang sa hometown ko naman sa Mountain Province at iba pang mga karatig na probinsya sa Cordillera, pine-preserve ang kanin sa pamamagitan ng paggawa ng isang inumin, ang tapoy. Ito yung paggawa ng tapoy, tinatawag namin na rice wine. Ito yung Bubod ako na